ni Labor Secretary Rosalinda Baldos ang pagpapatupad ng mas maayos na sistema ng pagdokumento sa Overseas Filipino Workers o OFW. Sinabi ito ng kalihim kaugnay ng paggunita na ika-20 Migrant Workers Day. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Pilipinas sa kaso ng Pilipina na sinunog sa Malaysia. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Dina Pagibita. Hinamon ni Department of Employment o DOLE Secretary Rosalinda Baldos ang pamunuan ng Overseas Workers Welfare Development o OWA na magdoble kayod para maisaayos ang pagproseso ng pagdokumento sa Overseas Filipino Workers. Hiniling ito ng kalihim sa pagdiriwang ng ika-20 taon ng Migrant Workers Day. Ayon kay Baldos, dapat umanong ayusin ng OWA ang kanilang sistema upang hindi makaalis ng bansa ang isang manggagawa nang hindi sakop ng proteksyon sakaling may mangyaring aberya. Continuous process improvement talaga yan. Continuous service improvement. Ang kailangan talaga mag-converge na yung mga programa, recognition, ng lahat hindi lang sa DOLE. Gusto talaga natin magkaroon ng talagang makabuluhan na pagbabago sa buhay ng ating OFW. Isang halimbawa umano ng kaso ng undocumented OFW ang kaso ng pagsunog sa katawan ng 36 years old na Pinay na si Rovelyn Loren na naninirahan sa Malaysia. Taong 2007 nang manirahan na sila sa Malaysia. Dahil undocumented, walang anumang benepisyong matatanggap ang Pinay. Gayunman, ayon sa OWA, magbibigay ito ng assistance sa pamilya. Bunsod nito, patuloy na paalala ng DOLE at OWA na sa mga lehitimong recruitment agency lamang makipagtrabaho. Naging miyembro mo yan, dapat tuloy-tuloy ang komunikasyon mo sa kanila. Kung maglalaps na yung kanilang membership, kailangan may notice ka para hindi mawala sila sa membership retention. Siyempre, wala nung mga insurance benefits. Ang benefits lang nila, yung mga livelihood, yung occupational assistance. Patuloy naman umanong nakikipag-ugnayan ng ating DFA sa Malaysian government kaugnay ng insidente. Yung sa Kuala Lumpur ay nag-ugnayan sa Malaysian authorities na nag-request sila ng full investigation sa nangyari at ma-determine kung ano talaga yung circumstances surrounding yung nauna, yung reportedly na pinasok mga nanakaw and sunod yung bahay at kung paano na-trap sa loob ng bahay. Samantala, malaking pangangailangan din daw ang pagpapalawak pa ng proteksyon sa kalusugan ng mga OFW. Hinimok din ni Baldos ang mga pribadong sektor na makiisa sa gobyerno para sa mas konkretong serbisyo sa mga OFW. Yan ang negosyo nila eh. Sila ang dapat may online system. Sila ang online na massive information campaign. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.